Ayon mismo sa Pangulo, posibleng ideklara ang martial law nationwide kung aabot sa Luzon ang impluwensya ng ISIS. Saksi si Ivan Mayrina. Bababa daw sila sa Marawi, sunugin nila. Hindi, magbaba kayo. Kailangan mo gusto. Sabihin ko, magpunta ako doon. Manonood ako, paano mo sunugin? Parang bangungot na nagkatotoo ang minsang banta ng Maute kung hindi mapagbibigyan ng mga kondisyon. Do not place conditions like just yung peace talks ngayon. Do not put a condition. I am the Republic. Kaya kagabi habang nasa Russia, idineklara ng Pangulo ang martial law sa buong Mindanao. Pinaikli ang kanyang pagbisita at agad silang umalis ng kanyang pamilya at mga kasama. Pagdating sa Pilipinas, sinabing posibleng hindi lang sa Mindanao ipatupad ang batas militar. Depende sa kung saan naabot ang impluwensya ng ISIS. If I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind, I might declare martial law throughout the country. Sinuspindi ng Pangulo ang writ of habeas corpus sa Mindanao na posible rin gawin sa Visayas depende sa mapagpupulungan nila ng gabinete. Ito pa naman yung pribilehyong maaaring hingin sa korte para obligahin ng sino mang pinaghihinalaang dumukot at nagkulong sa isang nawawala na iharap siya sa korte. Dahil dyan, naiiwasan ang mga warrantless arrest. Checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. Nag-issue rin ang Pangulo ng shoot-to-kill order. Anyone caught possessing a gun and confronting us with violence, my orders are shoot to kill. Pinag-aaralan niya rin kung papayagan magdala ng armas sa mga sibilyan, pero may kondisyon din. Pagka nagpatayan na pati civilian, I will allow the civilians to carry their guns outside of the residence. But be sure that it is licensed in your name and do not falsify anything because you will also be detained. 60 days ang idineklara niyang tagal ng martial law, pero handa raw niyang patagalin ito hanggang matapos ang kanyang termino para matapos ang gulo sa Mindanao. Pero kailangan niya mag-report sa Kongreso kaugnay nito sa loob ng 48 oras na magtatapos bukas ng alas 10 ng gabi. Hindi na ako pupunta doon because I can do it in writing. I have to go home. Remember, 48 hours. Kailangan aprobahan ito ng majority ng mga senador at kongresista. Sa loob naman ng 30 araw, maaaring i-review ng Korte Suprema ang idineklarang martial law kung may dudulog sa hukuman. Pero sabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, pwede lang daw ideklarang martial law kung may invasion o rebellion. At ayon daw sa revised penal code, ang rebellion ay armadong pag-aaklas laban sa gobyerno na ang layunin ay kumala sa Pilipinas. In fact, there may be rebellion, but if it's not needed by public safety, it should not be declared as well. Siguro mga November yan. Last year, sinabi na niyan you prepare for martial law. Pero saan ba to? Island by island ba? Whole Mindanao, whole Philippines? Sabi namin, hindi pa naman dapat. Sabi naman ng Integrated Bar of the Philippines, wala pang dahilan para questionin ang deklarasyon ng martial law na kabilang sa kapangyarihan ng Pangulo. Iba rin ang martial law ngayon kumpara noon dahil malinaw sa konstitusyon na hindi mababawasan ng kanilang mga karapatan. Yan ay sa kabila ng pahayag na ito ng Pangulo bago umalis sa Russia. Martial law is martial law, ha? So kayong mga kababayan ko, you have experienced martial law. It would not be any different from what the President Marcos did. I'd be harsh. Sa kabila niyan, sisiguruhin daw niyang hindi papayagan ng mga aabuso sa kapangyarihan. 6 na buwan ding extended ang termino ni AFP Chief Eduardo Año na sanay sa Oktubre na magre-retiro. Siya rin ang tatayong administrator ng martial law. Habang umiiral yan, iniutos si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na manatiling bukas at handa mga korte sa Mindanao at huwag lumayo ang mga hukom doon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.